dumako na po tayo sa pinaka-worst na Senate President di umano daw po. Pakinggan nyo to. The netizens have spoken. Ang katayuan daw ng Senado, worst at most divided in history. Narito ang agenda. Kita nyo? Most divided at pinaka-worst. Sino Senate President? Cayetano. Luhod-luhod. Committee on Ethics. Report ni Dobby de Guzman. Base sa Social Listening Analysis Report ng Insightspedia, isang online panel provider, lalong mas tumutok sa social media mga Pinoy lalo na sa Facebook mula nang pumutok ang gulo sa Senado. So the first week actually was the highest in terms of mentions and engagements. Ito yung time na nagpalit ng majority ang Senado and si Bato de la Rosa was actually voted that time, and he also escaped that time. So ito yung pinakamataas. The second week was about yung impeachment court convening, and Biro mo, pinaka-worst ka, kupal ka, Cayetano. Wala kang ginawa kundi magkalat. Aray ko. Grabe. the last 2 weeks basically was mostly filled up by Facebook Live. Dahil hindi pa man natutuldukan ang isyu sa Senado ay nanganganak na naman ng bagong isyu, nagpaulan ng mga negatibong komento ang maraming Pinoy. Ayon kay Ramirez, kitang-kita ito sa mga comments at engagement ng mga netizens. Nangingibabaw na comment ng mga tao is that the worst, most divided in history, chaotic or sobrang gulo actually, unstable. Yun yung mga lumalabas na negative comments. Yung positive comments range from words like protect, leadership, change, Grabe, oh. and positive emojis. Banat din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, pababa ng pababa ang tiwala niya sa Senado. Wala naman kami pakialam sa iyo eh. Hindi namin kailangan sa... Aray ko. Pakialam namin kung mababatiwala mo. Ba't kailangan nyo kuha na ng saidyan? Eh yan nga, wala kaming tiwala dyan. Aray ko. Sino ba yan si Magalong? Diba? Kasama yan sa tukwang. Ano ba siya yun sa tukwang? Aray ko. Ano po ba yan sa tukwang? Nakalimutan ko. Ano ba yan sa tukwang, mga kababayan? Si Magalong, ano ba yan sa tukwang? Nakalimutan ko eh. Ano bang posisyon nito sa tukwang? Ano ba to? Ano yun? Anong posisyon niya sa tukwang, mga kababayan? Mga karayuma, ano bang posisyon niya sa tukwang? Anong posisyon niya sa tukwang? Nakalimutan ko eh. Ano ba yung... ano bang advisor yun? Nakalimutan ko. Aray ko. Taga-masid? Hindi, may tawag dun eh. Aray ko. Ano ba yun? Nakalimutan ko eh. Tagapayo. Ayun nga eh. Ano ba yun? Ano ba yun? Aray ko. Ano ba yun? Ano ba yun yung ano? Ano ba yun yung basta yun. Basta kalbo. Basta kalbo. Yun na yun. Oh, advisor. Ayun, advisor. Advisor. Okay, dito na lang tayo. Ito na po matindi. 4 na Senate President na po ang nag-comment. Pakinggan nyo to ha. Naglabas ng joint statement ang 4 na mga dating Senate President sa gitna ng gridlock sa Senado. Tila patama sa pagiging clingy umano ni Senator Alan Peter Cayetano sa kabila ng pagpapatalsik sa kanya bilang Senate President.
ang nasabing pahayag. Pirmado nina dating Senate President Franklin Drilon at Coco Pimentel. Grabe. Gayon din nina incumbent Senators Tito Soto at Mig Zubiri. Bilang mga dati ring humawak sa posisyon, iginiit nila na pangunahing tungkulin ng SP ang pagtibayin Grabe ka, Cayetano, 4 na Senate President na to. Tangina, napakawalang yamo. Aray ko. Grabe po, no, para mag-comment ang dating 4 na president, alam nga naman nagkataon lang yan, sadya talagang kupal si Cayetano. Oh. We call on all incumbent senators, regardless or black or affiliation, to de-escalate public rhetoric that demeans the Senate and weakens confidence in it, to confine their disagreements to the floor and to the proper forums. Sabi, where the arguments and the votes can be scrutinized by the public. Tama! Sa proper forum, hindi sa FB Senate President. Aray ko. And to prioritize urgent work before the Senate, the economy, food and energy security and justice over internal maneuvering. Kita mo? Unahin mo daw ang kapakanan ng Senado kaysa sa pansarili mong kapakanan, Cayetano, putang ina ka. Aray ko. Sobrang nakakahiya na po kasi. Hindi na po normal ang ginagawa ni Cayetano. Pansariling kapakanan. Kapakanan ng mga Duterte. Kailangan niyang manatiling Senate President para po ang mga Duterte, lalo-lalo na po si Sarang Jablita, ay maging safe. Nakakahiya ka, putik. 4 na Senate President laban sa ikaw. Alam ka naman mali sila. 4 na to. Ikaw, minsan ka na naging Senate President, ginulo mo pa. Aray ko. Biro nyo po mga kababayan, minsan lang naging Senate President. Putik, walang ginawa, under attack. Paano mo nagawa? Paano mo naisip yon? Ang talino mo sa katarantaduhan no? We are under attack. Tapos wala naman umaatake. Pero bang we are under attack, ikaw ang unang umatake? Tarantado rin to no? Aray ko. Aray ko. Diba? We are under attack. Kaya nga under Dapat sinabi mo, we are over attack. Tanga. Aray ko. Tama mali. Kasi kung under, napapailalim ka ng pag-atake. Dapat sinabi mo, we are over attack. Tanga. Aray ko. Tarantado ka Ikaw talaga. Sushi Xi Jinping. Diba tama tayo? Sabi mo, the Senate is over attack. Aray ko. Diba? Kasi sila unang nagpaputok So, the Senate is over attack. Aray ko. Bobo sa elaboration Aray ko. Diba? Ikaw unang umatake, so overpower mo. Over attack. Aray ko. Bobo, putang ina. Aray ko. Senado at hindi magkapitoko sa posisyon. Tama. Nananawagan din sila sa mga senador na magsalita laban sa mga nagpapahina sa Senado bilang institusyon, anuman ang kanilang alyansa o partido. Humiling din sila sa mga mambabatas na sa halip na politika, pagtuunan ng pansin ng usaping pang-ekonomiya. Oh, di ba? Tama, unahin po natin ang pang-usapin ekonomiya. Di ba? Hindi inuuna yung pansariling kapakanan, Cayetano. Maiya-iya ka sa ginagawa mo. Aray ko. Oh, isama na po natin tong kay Ma'am Jinky Luistro. Pasok, Ma'am Jinky.
What happens in the Senate should be resolved in the Senate. Tila ganyan ang pananaw ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa gridlock sa Senado. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hindi na raw dapat pang paabutin sa Korte Suprema ang hidwaan ng Cayetano at Gatchalian blocks sa kung sino ang dapat na maging Senate majority. Ayon yan kay Lead House Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa programang On Point ng Billionaire News Channel. We need to distinguish between political issue and justiciable question. Kapag ka po political, hindi po yan within the jurisdiction of the Supreme Court. Sa bagay, may punto yan. Kapag political po, sa bagay, hindi po kailangan desisyonan ng Supreme Court. Dahil ang Supreme Court po, kadalasan dinidesisyonan is legal basis. So ito po ay politika ni Cayetano, kailangan sulbin natin to. Sa tingin ko kailangan ilak na natin ang mukha ni Cayetano eh. Aray ko. Diba? Sa tingin ko dapat si Cayetano ikadena na tong hayop na to eh, kasama si Marcoleta eh. Aray ko. Citing 1948 Avellino versus Cuenco ruling, iginit ni Luistro ang pagpayag ng Korte sa Quorum of 12 ay talaga si Cuenco bilang bagong Senate President. Ano sabi ni Ronald Regarda? Luma na po yan. Galing, no? Matalino si Loren eh. Luma na po yan, konstitusyon. Dito na tayo sa bago, 1987. Talino ni Loren, tangina. Aray ko. Talino mo, Loren. Galing mo. Naisip mo pa yon? Aray ko. Kahit 12 mambabatas lang ang present sa sesyon. I'm convinced about the jurisprudence in what's the name of that? Avellino versus Cuenco? No? Cuenco, yes. In 1949. Yeah, it might be old, but it remains to be the remaining and Presidents. existing That's it must be old, but it's the remaining presidents, Your Honor, Mr. Chair. I don't want to take it in the English language, but it's the remaining presidents because the Supreme Court have not upgraded or neither changed the ruling, Your Honor, Mr. Chair. So, the Avellino is the remaining president even though it's old. But Loren Regarda said, it's not valid. Oh my God. jurisprudence in as far as the issue is concerned, no? Pero base sa Section 2 ng parehong ruling, maitatalaga lang ng Senado ang bagong Senate President kung papayag ang majority from 24 senators, bagay na pinanghahawakan ngayon ng Cayetano Block. Samantala, kinikilala naman ni House Prosecution Panel Member Representative Terry Ridon ang paksyon ni Senator Sherwin Gatchalian bilang legitimate body para magsagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Talagang ang kanya pong haharapin, ang amin pong haharapin na presiding officer ay wala pong iba kundi si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Pagkaho nag-reconvene yung pong Senate Impeachment Court. Sa Gatchalian Block naman daw dadalo ang House Prosecution Panel kung sakaling makasabay nito ang Cayetano Block sa paglulunsad ng impeachment trial sa Senado. Para sa Agenda Weekend ay Dapat naman talaga eh, wala na magagawa yan, alam nyo, ang importante po dyan kung kinikilala ka. Kasi kapag kinikilala ka po ng House, sila po ang makakapag-coordinate sa inyo sa mga batas na nakapending, na kailangan ng approval ng Senate. Kung sa Office of the President naman, ang Office of the President, i-cater po ang kinikilala nilang Senate President. Kasi yung Senate President po ang makipag-coordinate sa Office of the President para sa mga pending na batas. So kung hindi ka kinikilala Cayetano, wala kang magagawa, pusang ina mo. Aray ko. Diba? Kahit 10,000 beses ka mag-live, 10,000 kabuangang, 10,000 pagluhod ang gawin mo dyan, wala ka ng silbi. Aray ko. Diba? Para kang, ika nga sabi nila, para kang hari na walang karian. Para kang ethics na walang sperm cells. Hi friends and not friends and not friends.
At ito nga po ang upgraded, ito po ang upgraded na Senate Committee Chairmanship. Finance po, JBRC to. Kiko Pangalinan sa Agriculture, maganda po yan. Si Tito Soto po ang sa National Defense and Security. And si Risa Ontiveros, pinalitan niya si Bongo na mapagsamantala sa malasakit. Aray ko. Health and Demography. Si Ping Lacson po ang Public Order and Dangerous Drugs, saka sa Committee on Accounts, na pinalitan niya po si Bato. Si Lito Lapid po sa Games and Amusement. Ayan po, si Pareng Lito. Si Supremo. Si Erwin Tulfo po ang Blue Ribbon. Ayan po, siya po ang Blue Ribbon. Si Idol Rapi Tulfo ang sa Public Services. Ayan po yung mga parang Rapi Tulfo, yung mga reklamo, panggigipit, ganyan po yan. Kasama mga human rights, ayan. Sa Urban and Planning and Housing, si Pareng Chis Escudero na I love you temporarily. Aray ko. Aray ko. At dito naman po si Bamakino naman po ang Basic Education, which is good. At si Mig Subiri naman po ang Foreign Relation and Rules. Pinalitan niya po si Aimee Aimee Yak, Baba Yak. Aray ko. Yan. Ayan po, ayan po ang bagong bagong chairmanship sa mga komite. At ito na nga man po, ito. Ano to? Ba't ba nandito ito? Aray ko. Kung gusto nyo, siguro kaya nandito to. Ano po to? Promotion to. Kung gusto niyo po magkaroon ng ganitong skin, ganitong face, magkaroon po kayo, gumamit po kayo ng mango extract. Aray ko. Mango. Ganitong skin ay ma-achieve sa pamamagitan ng mango extract. Aray ko. Okay? Ganito pa magiging resulta pag gumamit po kayo ng mango extract, Indian mango extract. Aray ko. At pwede rin pong ganyan. Aray ko. Okay? Ayan po ang 2026 Ace Hardware Barena model. New model po ng Ace Hardware Barena. Aray ko. Okay? Yan po ang model ng Ace Hardware 2026 Barena. Mabibili po yan sa Ace Hardware. Buy one, take one. Aray ko. At ito po, ang nasa taas po, yan po ang tinatawag nating quorum. At yun ang sa baba po, yung blue ribbon, yan po ang tinatawag na colorum. Mag-ingat po tayo Tayo po ay laging nasa ayon sa batas. Sundin po natin ang quorum. Huwag sa colorum. At syempre, ito na po, ang pinakaingatan ni Cayetano, my precious. My precious. Aray ko. This is mine. Aray ko. Kamukha ni Cayetano, no? My precious. Aray ko. Diba? Maganda po talaga si Cayetano. Applicable po sa kanya yan. Kasi ganyan po yung pelikula na yan na itong anong pangalan na ito? Nakakalimutan ko na. Sino ba to? Aray ko. Gollum. Ayan, thank you, your Filipina page. Si Gollum, gigil na gigil po yan na makuha yung The Ring. Si Cayetano, gigil na gigil makukuha yung ma-maintain niya yung SP. My precious. Aray ko. Diba? Bagay na bagay kay Cayetano, no? Ang lupit, no? Aray ko. At ito po ang Senate Quorum Debate. Kahit bar flanker, kahit hindi po masasabar, ay maiintindihan na hindi tama yung mga sinasabi ni Marcoleta.
Ito po ang mga nagpapatunay, ha? Ayan na po, nagsilabas na po ang mga malulupit sa... Ang malulupit po ng mga abogado, mga dean, mga Senate President, nagsabi po na legit po ang quorum noong June 3. At tayo po'y naniniwala dyan. Tignan nyo naman po, ha? Howie Calleja, Professor of Law Expert. Dean Santa Maria, University of Law, expert sa FEU. Si Attorney John Molo, UP College of Law. Si Father Ranilio Aquino, San Beda University graduate of School of Dean. Si Coco Martin, Coco Pimentel. Aray ko. Si Yusek Adolfo Ascuña, DDS to pero binara si Marcoleta. At syempre, Senate Francis Drilon, mga legal expert talaga. Mga matatalino, may utak, hindi katulad ng Marcoleta, may peluka. At may banat nga po ngayon si Senator Ping Lacson, okay lang patayan ng aircon ang Senado. Basta pumasok si SP para may mahangin. Inuulit ko, okay lang na patayan ng aircon ng Senado, basta pumasok si SP para may mahangin. Ngayon nga lang, baka liparin ang wig ni Marcoleta. Aray ko. Grabe. Ngayon ko lang po ganito talaga nakikita ang gigil na gigil si Senator Ping Lacson. Grabe to. Ngayon ko lang po nakita ganito siya kagigil sa mga peluka ni Marcoleta. At huwag po natin kalimutan, si Marcoleta po meron po yung ifaniphobia. Aray ko. Si Marcoleta po meron pong ifaniphobia. Ano po ba yung ifaniphobia? Yan po yung ifaniphobia, yan po ay mga phobia na nanggagaling po sa electric fan. Aray ko. Okay? Etong mga taong ito ay talagang nanginginig po at nangangatog kapag nakakarinig po sila ng mga industrial fan. Aray ko. Okay? Grabe, no? Matindi pala tong ifaniphobia at bihira lang po ang nadadiagnose sa mga sakit na to. Ifaniphobia. Aray ko. Pag nakakarinig po sila ng mga malalakas na electric fan, sila po ay parang nanginginig, nangangatog, nawawala po sa balance ang kanilang sarili, nawawalan po sila ng wisyo, at nagkakaroon po sila ng pagwo-walkout. Aray ko. Okay? Ibang-iba po to sa naging sakit ni Jinggoy. Si Jinggoy naman po na-diagnose ng plandaricitis. Aray ko. Hindi naman po natin masisisi si Jinggoy dahil nung 2001 pa lang po na-diagnose na po yan ng plandaricitis. Aray ko. At sinumpong na naman po itong plandaricitis, sinumpong na naman po itong plandaricitis niya nung nakaraang 2014. Na-diagnose ulit siya ng plandaricitis. Aray ko. Opo. Yung 2014, at akala niya po, naiwasan niya na. Naiwasan niya na. Bali, nung 2025 po, sinumpong na naman po siya ng plandaricitis. At sa kasamaang palad, nakakumpay na naman po siya sa Sandigan Bayan Hospital.